Ang istorya ni Lord Jagannath at ni Raghudasa. Ang insidente ng garland. Minsan naghanda si Raghudasa ng isang napakagandang garland para kay Lord Jagannath at ibinigay ito sa pujari upang ihandog. Gayunpaman, tumanggi ang pujari na ihandog ang garland dahil ginamit ni Raghu ang lubid na gawa sa balat ng puno ng saging na bawal sa templo. Labis na nalungkot si Raghu at umalis sa templo. Kinagabihan, sa panahon ng Arctic, napansin ng pujari na walang bulaklak na nananatili sa katawan ng Panginoon. Nabalisa ang mga pujari. Iniisip na baka sila'y nagkasala. Nagpasya silang mag-anuyo at matulog sa templo. Umasa na ipapakita ng Panginoon sa panaginip kung ano ang kanilang pagkukulang. Kinagabihan, nagpakita si Lord Jagannath sa panaginip sa punong pujari at sinabi, "Ang deboto kong si Raghudasa ay nagpadala ng garland para sa akin na may labis na pagmamahal at debosyon. Nakita ninyo ang panlabas na anyo ng lubid at tinanggihan ito. Ngunit hindi ninyo nakita ang pagmamahal at debosyon kung paano ito ginawa. Ngayon, ang aking deboto ay nasa kanyang bahay, hawak ang garland, umiiyak at hindi kumakain o natutulog. Paano ko matatanggap ang anumang garland mula sa inyo kung hindi natupad ang kanyang hangarin?" Nagising ang punong pujari. Isinalaysay ito sa iba at sabay-sabay silang pumunta kay Raghudasa upang humingi ng tawad at kunin ang garland. Labis ang tuwa ni Raghu at kanyang naramdaman ang awa ng Panginoon. Sa wakas, naihandog ang kanyang garland at siya'y lubos na nagalak. Ang insidente ng langka. Minsan, lumapit si Lord Jagannath kay Raghudasa at sinabihang samahan siya upang magnakaw ng langka mula sa hardin ng hari. Sinabi ni Raghu, "Bakit mo gustong magnakaw ng langka? Kung nais mong kumain ng langka, sabihan mo lang at dadalhan kita ng pinakamaganda." Sumagot si Lord Jagannath, "Sa ganiting paraan ko natatanggap ang lahat mula sa aking mga deboto. Sa katunayan, nasa akin na ang lahat. Pinapakain ako ni Inang Yasoda na maraming mantikilya at binibigyan ako ng kasiyahan. Ngunit pumupunta pa rin ako sa bahay ng iba upang magnakaw ng mantikilya. May kakaibang ligaya sa pagkain na iyon. Ngunit nais kong maranasan mo ngayon ang ligayang iyon. Halika na." Walang magawa, bumayag si Raghu sa alok ng Panginoon at sinamahan siya. Pumasok sila sa hardin ng hari at inutusan si Raghu ni Jagannath na umakyat sa puno habang siya'y nagbabantay sa ibaba. Kailangan daw pumili si Raghu ng pinakamaganda at pinakamalaking langka at ihulog ito sa ibaba. Sumunod si Raghu. Ngunit nang ihulog niya ang langka, wala si Jagannath sa ibaba. Bumagsak ang langka sa lupa. Nagbigay ito ng malakas na ingay at nabiyak. Narinig ng hardinero ng hari ang ingay, kaya't agad siyang pumunta roon. Nakita ang langka at si Raghudasa na nasa itaas ng puno. Sa kanyang pagtataka, isinumbong ng hardinero ang insidente sa hari. Ang hari ay pumunta sa hardin kasama ang mga ministro. Nakita nila si Raghudasa sa puno at tinanong ang hari, "Mahal kong Prabhu, kung nais mong kumain ng langka, bakit ka pupunta rito sa aking hardin sa gitna ng gabi at umaakyat sa puno? Pwede mo naman akong hilingan
at ipapadala ko ang pinakamagandang langka sa iyong bahay. Ikinwento ni Raghu ang buong nangyari, kung paano siya nalinlang ni Lord Jagannath. Labis na natuwa ang lahat sa kwento, tumawa na malakas at pinuri si Raghudasa sa kanyang kadakilaan. Haribol! Jai Jagannath! Haribol!